Nang hinahanap ng mga biktima, itinigil na ang search, rescue at retrieval operation sa gitna ng pahirapang pag-recover sa mga natabunan ng guho sa Cebu. 68 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Ang aktual na paghahanap sa ilang mga biktima rito po sa Bugo City. Narito sa aking eksklusibong pagtutok. Mas lagi na kailan mo? O mo kailan? Karuta ka din mo, boss? Nang mapasok ng Quick Response Team ng DPWH at ng Philippine Army ang area kung saan naroon ang mga bahay sa paanan ng kabundukan na natabunan ng landslide, maging sila nabigla sa nakita. Sus, yung taon ka loy. Dating may komunidad sa lugar na ito sa Sitio Laray sa lungsod ng Bugo. Pero wala nang makikitang anumang istruktura makaraang mapitpit ng mga nagbagsakang mga bato. Ang mas masaklap, may mga taong nadaganan. Ngayon na nakuha. Una? Ang upat. Una nang na-retrieve ng mga otoridad ang 4 na labi sa guho. Breaker na go? Pero may mga mag-anak na naiwan pa raw. Ay suspected to tulog ka kaping lawas na tabunan ng dakong bato from the landslide area. Dahan-dahan ng retrieval dahil mayat maya ang aftershocks. Tinalian ng mga batong dumausdos at sa tulong ng mga heavy equipment. Binasag ang mga bato para ma-penetrate ng team ang mga labi sa ilalim gamit naman ang mga hydraulic spreader at cutter. Ilang oras ang lumipas, nakuha ng mga biktima, pawang wala ng mga buhay. Ang na-retrieve sa napuruhang bahay, ang pamilya ni Philip John Malinaw, panganay na anak ni Tatay Gregorio. Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at 2 anak na kapwa, 11 at 8 taong gulang. Natutulog na raw ang pamilya nang mangyari ang pagyanig. Di ka sa bukid, ligid. Igo ang balay. At lupitan naman sa bato. Ano ito, gibakho. Ilang metro lamang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawi rin sa pagguho ang kanyang 2 apo. Sa pangalawang anak na si Mark, hindi raw niya inakalang mauuwi sa trahedya ang paninirahan nila sa paanan ng bundok. Ano uusad? Paano? Masakit po ito. Masakit. Masakit. Masakit ang panganoon. Nasaan po kayo noon? Ano mangyari? Nandito kayo sa sakahan? Nasa labas kayo ng bahay kayo? Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang nang matabunan ng naglalakihang bato. Ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang 11 taong gulang na anak. Murag na siya ako, sir. Wala na sila. Sino ang nagsabi sa'yo? Paano mo nabalitaan? Muli mo ko dire. Umuwi ka rito. Tapos, ano yung nadatnan mo? Nagatuloy na mo sila sa pabaw. Aha. Naabda na mo nga una ni silang tulo. Ugot pa kayo sa dugan, sir eh. Si Ariel kailan naman hindi matanggap ang pagkasawi ng kanyang 2 taong gulang na bunsong anak, lalo't kamamatay lamang ng kanyang misis at ng kanyang panganay na anak dahil sa malubhang karamdaman. Paano mo nalaman na lang? Nung pagka-lindol, katapos ng lindol, nung lindol, nagkataranta kasi kami doon kasi nag-ano na ba. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag, taga dito, tumawag, na sabi daw na yung mga residente na nagkagulo, then yung mga mahal namin sa buhay, natrap na daw sa bahay namin. Ano naramdaman mo nun? Yung parang naghalo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang gano'n na. Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Capelina de Fatima replica o munting kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang kapilya ng replika ni Our Lady of Fatima. Dito po yan, sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalata ng altar at kisame,
Basag ang mga bintana ng simbahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal na misa para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya.